Amen, amen. And great songs, amen. Amen. All right, let's all stand up, please. And this morning ay babasahin po natin, babalikan po natin ulit lahat ng mga talata na atin pong pinag-usapan last Sundays. No? Simula po mga nagamit po natin simula no first Sunday na tayo po ay napagkatiwalaan to preach. Ay last contract na rin. And ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Meron po tayong mga pinag-uusapan na talagang magtataas pangalan ng Panginoon. And like I said, mga kapatid, we are on this Christmas season. It's very important that we understand the purpose of this Christmas season. It's a great blessing, mga kapatid, that last Sunday, last Wednesday, ay napakaganda ng pinreach ng ating mahal na pastor. Amen. Sa mga nandito, nakapanood, you can shout aloud, amen. Amen. Nag-amen din kahit wala dito. Nasa Facebook Live daw. Anyways, again mga kapatid, we are already proceeding. We are on the middle part ng ating tinatawag na Christmas season. Kung tama man ako dyan. We are already on the middle part ng ating Christmas season. Ay, mukhang nga, pakicheck yung nag-aayos sa labas, Sir Conrad. Baka mamaya nagagalaw yung internet natin. Patay na naman tayo dyan. Alright. Okay, we are already on the middle part ng ating Christmas season. And alam niyo po, we should keep on, as we continue with this Christmas season, we should keep on monitoring our spiritual growth. Our spiritual progress for this Christmas season. And makita natin yung ating personal growth, mga kapatid. Alam niyo po, we are not anymore ignorant kung ano ang ginagawa ng mundo just to make us or just to take away our attention from God. Kaya nga, alam na natin yan, kitang-kita na natin yan, palasak na yan sa ating pong sa ating mga nakikita, na witness sa ating pong, dito po sa ating bansa na lang, kahit sa ibang lugar. Alam na po natin kung ano ang ginagawa ng Diablo. That's why, what we should do now is to focus more on how this Christmas season will end up helping us sa ating Kristiyanong paglago. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Paano tayo matutulungan ng Christmas season sa paglago? Yan ang pinakamaganda. Huwag nating hanapin yung Christmas season. Paano kaya kung madadagdagan ng ari-arian ng Christmas season? Hindi, ang isipin natin kung paano tayo matutulungan ng Christmas season sa paglago. And alam niyo po mga kapatid, ang talata po ng mga ginamit natin from the very first Sunday na ako po'y nakapagsalita po sa inyo, up to last Sunday, lahat po yan ay meron pong mga may kita po tayong implikasyon na pwede po nating matutunan, mga kapatid. Book of Matthew chapter 1. Open your Bibles. 4 na talata, marami po, hindi lang po 4 na talata itong babasahin po natin. Matthew chapter 1 verse number 20 and 21. Matthew chapter 1 verse number 20 and verse number 21. Are you there? Amen. Oh, let me just, verse number 20. Oh, let's start by verse number 19. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Verse 21, take note of this passage. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Let's go to chapter 2, verse number 1 and 2. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Now let's move to the book of Luke chapter 1, verse 30 and 31. Luke chapter 1, verse 30 and 31. All right, are you there? Amen. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus.
And let's go to chapter 2, verse 11. Very familiar passage, chapter 2, verse number 11. Ang kausap naman po dito ay mga shepherds, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga talatang binasa po namin. Thou knowest, O God, what's in my heart. Thou knowest what's in my mind, O God. Kayo po, naglagay po ng mensahe po na ito, Panginoon. We all need this, O God. Please continue to use thy servant, O God. I cannot do this without you. And ganoon din po, Panginoon, sa bawat sa po sa amin, pagkalooban niyo po kami na inyong wisdom, knowledge, and understanding so that we'll be able to understand your word spiritually, O God, and intellectually, O God, at nawa, Panginoon, matanggap po namin ito ayon sa kapamaraanan po ninyo, O Diyos, at hindi po ayon sa aming kagustuhan. Muli, O Diyos, salamat at dinala niyo po kami sa loob na inyong pong bahay-sambahan at ngayon, Panginoon, kami po ay nagtitipon-tipon para patuloy na makapakinig po na inyong salita. Once again, O God, please make me a blessing to your people. This is not my message, this is your message, O God, and please, O God, may on this preaching time, O God, may we continually lift up your name and bring praises, glory, and honor to you, O God. All these things, Father, we pray in Jesus' name, amen. Alright, makakaupo na po tayong lahat. This Christmas season, brethren, should already be working now for us. Ibig ko sabihin, ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, ang Christmas season dapat na ito ay may ginagawa po sa atin. Ang Christmas season po na ito, sabi ko nga po sa inyo kanina, meron po itong ipinaparating po sa atin. Therefore, meron dapat nagagawa po sa atin ang tinatawag nating Christmas season. And one of the things na dapat na ginagawa sa atin ng Christmas season, mga kapatid, is to keep us closer to Him. Closer to God. Kaya nga po, ang dapat po nating pagtuunan po ng pansin dito, sinabi ko po sa inyo kanina, hanapin natin kung paano tayo matutulungan ng Christmas season, kung paano ba tayo magiging malapit at magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos. Because we all know for a fact that this Christmas season has been way too, nakakuha ng maraming panahon at maraming pagkakataon na mailayo ang Kristiyano sa Diyos. You see, nakita po natin yan, nasumbuhan na po natin yan. And what's always important in this Christmas season na natutunan po natin sa ating mahal na pastor is that it's all about the purpose and the message of the season. It's all about the purpose and the message of the season. Marami na po tayong natutunan, the reality of information about this season, but the more blessing that we can receive, brethren, is learning kung paano natin i-apply yung mga natutunan nating mensahe at purpose ng Christmas season. Again, as I said on our Sunday school, salvation is the biggest issue for the Christmas season. Wag po nating wawalain yan, mga kapatid. Wag nating kalimutan, salvation is the biggest issue of this season. And it has to be clearly understood that it is God's plan for the people and not only about the celebration of His birth. Ang plano, ito po ay about commemorating ng plano ng Diyos sa Kanya pong tao. Hindi po ito dinisenyo ng Diyos para magkapag-celebrate lang siya ng birthday. You see, hindi po yan ang pinaka-disenyo ng Diyos. This is why, tingnan niyo mga kapatid, meron tayong, naalala niyo po ba, we have that song na kinakanta palagi, we are the reason. Yeah? Kinakanta yan every Christmas season, hindi nawawala yan, nakakanta yan dito. We are the, ang title ay, we are the reason. It's because the point there is that we are being reminded that this Christmas season is all about God's plan for us. It's about Him, but His reason is for us. Yun ang kagandahan, mga kapatid, that the Christmas season is about Him, but His plan for us. Kaya natin siya itinataas on the Christmas season dahil sa Kanyang pinlanong kaligtasan para sa buhay ng tao. That's the very reason kung bakit masaya tayo on the Christmas season, because the message of the Christmas season ay yung plano ng Diyos na tayo ay maligtas sa kabayaran ng ating pong kasalanan. Hindi dapat tayo bilang isang Kristiyano natutuwa lamang dahil merong magre-regalo. Walang masama po dyan. Walang masama dyan. Pero mga kapatid, it should never take away our focus from the main message of the Christmas season, and that is God's plan for us. You see, brethren, we have to once again sit back and look on how
this season causes changes to a lot of people. You see, kailangan muna maupo tayo ulit. Subukan muna nating maupo tayo ulit at muling tingnan muli sa ating pong mga sarili, mga kapatid. Muli nating siya sa ating pong mga sarili. Tingnan po muna natin ulit kung maupo tayo, let's sit back for a while at tingnan natin ano na ba if you can turn me up a bit, sir, ano na ba ang pagbabago na naidala sa atin ng Christmas season? You see, anong pagbabago ang nadala sa atin? Whether a believer or non-believer, ang Christmas season ay laging may ginagawa sa tao. You see, it could be for better and it could be for worse. You see, that's why let me remind you once again, brethren, that it has to be clear to us that this season is supposed to be teaching us to grow more. To grow more on our Christian life dahil yung mensahe po nito, and that this season has to be enjoyed more as designed by God. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, mga kapatid, walang masamang tumanggap tayo ng regalo, naniniwala tayo sa Christmas season. Kaya nga sabi ni Pastor po dito, kung maalala nyo, di ba? Marami nagsasabi hindi sila naniniwala sa Christmas season, pero pag niregaluhan mo, tatanggapin. Di ba? Lokohan yung nangyayari. You see, bakit hindi mo na lang tanggapin? Sinasabi naman ng Biblia. You see, bakit hindi mo na lang tanggapin para maitama mo instead na tayo magpatuloy? Well, anyways, sabi ko nga po sa'yo, walang masama sa mga bagay. Magregalo ka, tanggapin mo yung regalo, pasalamatan mo sa Diyos. Walang masama po dyan. But the point here, brethren, is dapat mas matuwa tayo that on the Christmas season, lagi nating naaalala kung paano tayo pinagplanuhan ng Diyos. Para po sa aming mga bisita, ito po yung best time para muling makita po nito, para inyo pong makilala kung sino yung ipinanganak at hindi lamang siya basta tinatawag na Kristo, hindi lamang siya basta tinatawag na Panginoon, kundi higit sa lahat siya yung ating tagapagligtas. Yes, sabi ko nga po sa bawat isa sa atin, napaka-importante and it makes a lot of changes in our life. Whether it could be a believer or non-believer, brethren, lagi po yung may pagbabagong ginagawa. Looking on the main message and the purpose of the season, brethren, we have to understand that Christmas season always makes an effect to all people. You see, since the season is all about our salvation, we should not forget yung salvation ay meron ding effect. You see, salvation always makes an effect on our lives. Therefore, this season can also make a big effect on everyone on us today. This morning, makakagawa rin ito ng effect po sa atin. It's because this season is the biggest season na muli nating maalala yung ating pong kaligtasan. You see, in fact, mga kapatid, dapat po nating tanungin sa sarili natin yan, paano tayo naapektuhan ng Christmas season? How does this season affect us? Or what is the effect of the Christmas season to us? In fact, that's the title of this preaching, the Christmas effect. You see, it could be better, it could be worse. Whether we accept it or not, this season changes a lot of things sa buhay ng marami pong Kristiyano. Sabi ko sa inyo, for better, it could be better or it could be worse. Merong napapalayo, merong napapalapit. Are you still following? Amen. Merong napapalayo sa Diyos on this Christmas season. Meron namang nalalapit sa Diyos on the Christmas season. You see, anong epekto sa atin ng Christmas season? This is very important na makita po natin in the light of God's Word. Sa mga talatang ginagamit natin at binasa po natin kanina, muling mabalikan natin, ano ba dapat ang effect ng Christmas season? Or does Christmas season really affects a lot of Christian people? Meron po laging effect dapat ang Christmas season. Huwag po tayong papayag na matatapos ang Christmas season at wala man lang nangyari sa buhay po natin. Tandaan natin, mga kapatid, Christmas season, the issue is the salvation. The biggest issue of Christmas season is our salvation. Walang salvation kung walang Christmas season. And kaya kadahilan na masaya dapat tayo on the Christmas season again, it's all because we are once again reminded kung paanong pinagplanuhan tayo ng Diyos para sa ating kaligtasan. Hindi lamang po para sa ating kaligtasan. Kaligtasan na para mabago muli yung ating pong buhay. That's why I'm telling you, brethren, that this season always makes an effect to a lot of people.
At higit sa lahat, mga kapatid, sa atin bilang isang Kristiyano, ito yung dapat po natin pagtuunan ng pansin. Ano ang effect ng Christmas season sa buhay po natin? Isa-isahin natin yung mga personality. Isa-isahin natin yung mga personality na sikat on the Christmas season. Number one, the effect on Joseph. The effect on Joseph. Sino ba si Joseph? Pinag-usapan natin ito last time. Sino ba si Joseph? Matthew chapter 1 verse number 19. Matthew chapter 1 verse number 19. Ang sabi ng Biblia, then Joseph, her husband, being a what? A just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. So makikita po natin dito, mga kapatid, sino daw si Joseph? He is a just man. Brethren, kung pag-uusapan natin yung pagiging just, sinasabi po dito that he is an equitable man. He is dealing fairly and equally with all concern as distinguished from the law. Ganyan po si Joseph. You see? And also, a man who is marked by justice, honesty, and freedom from bias. Yan ang ibig sabihin ng pagiging just man ni Joseph. Freedom from bias. Talo na kagad. Ang hirap na kagad, pantayan to. You see, honesty, lalo na. Justice, you see? So ganyan po siya kinilala. Kaya nga, mga kapatid, kung titingnan natin yung katayuan ni Joseph, being a just man, he is someone whom you can rely on. You see, Joseph is a person na pwede mong respetuhin yung gagawin niyang desisyon because he can make it for everyone that it may seem right in the perspective of man. But brethren, papansinin natin sa istoryang ito, even though he is a just man, don't forget the definition ng pagiging just. Even though he is a just man, things turned out differently pagdating na dun sa bagay na hindi niya na kayang harapin. Tuloy natin yung pagbabasa. Verse 18 ulit tayo. Verse 18. Now, the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with what? With child of the Holy Ghost. Then Joseph, the just man, marked by justice, honesty, freedom from bias, nalaman na nagdadalang tao na si Mary bago pa niya kasamahin. Anong sabi niya sa verse number 19? Was minded to put her away privately. Do you get the point, brethren? Nawala siya, nawindang yung kanyang pagiging just. Nawindang yung kanyang pagiging just man. Na gusto niya nang itago si Mary, nawala na. Nawala na yung kanyang pagiging dealing fairly and equally. Nawindang yung pagiging just na because he come to a point na hindi niya na alam kung paano niya dadalhin at hindi niya na alam kung anong kasagutan. You see that? That's Joseph. He is a just man. Let's go to let's take a pause for a while about Joseph and reflect on this status of Joseph. Brethren, most of the time this is us. Most of the time, we are Joseph, brethren. If you're following, we know our condition and we thought of ourselves to be on the right path. We thought that we are on the right track. We thought that we are in the right direction. But brethren, when it comes to the things na hindi na kaya nating dalhin, dumarating na sa punto na parang wala na. Windang na tayo. You see, dumarating na sa punto na minsan iniisip natin, being just, alam ko naman to. Alam ko naman kung ano yung tatahakin ko eh. Alam ko naman kung saan ako patunta. Alam ko naman itong direksyon na ito eh. Pinili ko naman itong direksyon na ito eh. We thought we can now manage things on our own ways and not God's ways. Alam niyo po kung bakit minsan ang nagpapahirap sa tao, mga kapatid? It's because in our perception, because our perception in life sometimes, our perception is backed up by our profession. We thought that our perception in life, when backed up by our possession, we can handle things in our life.
Pinag-aralan ko to. Karir ko to eh. Pinag-aralan ko to eh. Ako pa pangalan mo dyan? Ay brother, ito yung karir ko. Alam ko kung paano tatakbuhin yan. Pagdating sa pamilya, pamilya ko to eh. Kilala ko yan. Ako bahala magdala sa pamilya ko. You see, the same thing din mga kapatid, sa career-wise, ito yung tinahak ko eh. Ito, pinag-aralan ko to eh. Pambira, 5 years ako sa high school eh. Ay, 4 lang pala. You see, may masteral. You see, minsan, because of our profession, akala natin kaya nating harapin. But brethren, let me remind you, if we're going to take a look on the facts of our Christian life, hindi pa tayo umabot sa pagiging just. Pero sabi ko nga sa inyo mga kapatid, our perception sometimes, because of our profession, binaback up na tuloy yung perception natin. Kaya ano nangyayari? Kala natin kaya nating dalhin. Nakalimutan natin yung Proverbs 14:12 and 16:25. Which and that seemeth right unto a man, but the end thereof are what? The ways of death. You see, we all forgot sometimes. Why? Because magkano na tayo ng ganung perception, akala natin kaya natin. This is the very reason why there are times in our life that we thought things will go well according to what we planned, but still it turned out differently and naaapektuhan tayo ng grabe. Because we thought we are just. We thought, kayang-kaya to. Matagal na ako sa pagiging Kristiyano ko eh. Kayang-kaya ko yan. You see, I know how to handle things. Pero nung nangyari yung kay Joseph, just man. Kilala ka ng tao eh. Kilala siya eh. Uy, si Joseph, lagang ano yan eh. Ano, Sir Joseph? Ano bang ano natin? Anong gagawin natin dito? Pag may problema, Sir Joseph, ano bang ano natin dito? Ano pa pwede natin gawin? Bakit? Kinikilala siyang just man eh. Pero here comes the time na kay Mary na. You see, ano nang sabi niya? Ang sabi ng Bible, he planned to put her away privately. Now, here's the thing. Here's the thing. Verse 20. But while he thought on these things, behold, what? The angel of the Lord, what? Appeared unto him in a... Doon na habang pinag-iisipan niya, naku, bira naman to. Kilala ko dito, mukhang mapapahiya pa yata ako. Mapagkakamalan pa yata ako nakadisgrasya, inosente ako. You see, ako pa yata mapagkakamalan. Ay, itago ko na lang to. Ay, ano ko lang. I have to put her away privately. Pero ano, habang sabi ng Biblia, while he thought on these things, here comes God. Here comes God. The angel of the Lord appeared unto Joseph. Ano sabi po ng Biblia? Basahin po natin. Saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Verse 24. Maganda po ito sinabi po ng Biblia dito. Verse number 24. Then Joseph, being raised from the sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife. Nakuha niyo po yung mga kapatid? And sabi ng Biblia, and knew her not until she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Another passage in chapter 2, verse 13 to 15. Ang sabi po ng Biblia, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream again, saying, arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him. Ano pong mapapansin natin sa mga talata po na ito? Him, Joseph, from being a just man, when he come to a point na hindi niya na kayang solusyonan yung inaakala niyang kaya niyang solusyonan, then the angel of the Lord appeared unto him.
Mga kapatid, ang magandang makita natin dito sa talata po ng mga binasa natin, mga kapatid, that we cannot brag sa condition po natin ngayon. Maaaring maayos tayo on this Christmas season, but once again, this Christmas season will remind us na darating ka sa punto ng buhay mo na hindi mo alam ang gagawin mo, pero tandaan mo, magpapakita ako sa iyo at magsasabi ako sa iyo na dapat mong gawin. What's the point here, brethren? Joseph, from being a just man, became a spiritual man. Anong ibig sabihin ng magiging spiritual niya dito? He was now reached out by the Lord through the angel, given an explanation kung anong kanyang instruction na gagawin. And mga kapatid, paano makikita yung spirituality ni Joseph? He showed an undoubtful obedience to the Lord and did as he was instructed by the angel of the Lord. Mga kapatid, yun yung madalas na narinig po natin sa pulpito na ito. Parang sa mga bisita po namin, ang pagiging spiritual, hindi yung banal-banalan kakuno. Yes, Father. Yes, Mother. Ay, mali pala. Hindi ganun ang pagiging spiritual tinuturo ng Biblia. Ang pagiging spiritual ay yung handa kang sumunod at magpasakop sa banal na espiritu. Kaya nga mga kapatid, mahirap na pagpapakita natin sa pag-spiritualan, yung lagi ka lang pumapasok sa simbahan. Hindi po yan tinuro ng pastor po natin dito, mga kapatid. Marami tayong beses pumasok sa simbahan, nakarnal tayo. Amen! May mga kapatid, kaya ako po sinasabi ito sa bawat isa po sa atin because the effect on Joseph of this Christmas season is that from being a just man, the Lord turned him to be a spiritual man. Hindi niya pinatuluyan si Joseph, pinahintulutan na si Joseph magpatuloy sa kanyang pagiging just. Bakit? Alam ng Panginoon na later on, baka magyabang ka sa kalagayan mo. Kaya pinakitaan ka agad siya ng Diyos. Meron kang pangyayari sa buhay mo na hindi mo kayang dalhin sa pagiging just. Ang kailangan mo na yung presensya ko. Kaya pinadala yung angel. This should be the kind of effect na meron dapat tayo on this Christmas season, brethren. Bilang mga Kristiyano, we've got to be more spiritual on our obedience to God. We've got to be more spiritual on our obedience of God. Paano natin may papakita yan? Pakita mo sa Diyos na nagtitiwala ka sa plano niya sa buhay mo. Kaya nga sinabi ni Peter, naalala mo yun? We all rather to obey God than man. You see, hindi lamang po yun, mga kapatid. Maliwanag binabasa natin sa Biblia, trust in the Lord. You see, alam nyo minsan nagpapahirap sa ating sumunod sa Diyos. Yung kawalan ng tiwala sa Diyos. Minsan madaling sabihin, nagtitiwala ka sa Diyos. Pero bakit kaya hindi natin siya masunod? Again, this Christmas season will remind us, brethren, maliwanag to. Si Joseph, we might be, sometimes, dumating man sa buhay natin, that we can be, tayo ay si Joseph. But brethren, pinakita ng Biblia dito kay Joseph, anong effect sa kanya ng season na ito, ng kapanganakan ng Panginoon Jesucristo? From being a just man, turn to being a spiritual man. Next, character, Mary. The effect on Mary. Luke chapter 1, verse 27. Are you still following? Amen. Luke chapter 1, verse number 27. The Bible says, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. Drop down to verse number 48. Sabi ng Bible, verse number 48. For he had regarded the law estate of his handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. Ano po makikita natin dito kay Mary? In the status of Mary, she regarded herself as a virgin. From a virgin, sinasabi ng Biblia, she regarded herself as in the lowest estate of his handmaiden.
So makikita natin dito mga kapatid, na walang ibang kinikilala sa umpisa pa lang si Mary, hindi niya nakita na yung kanyang virgin status mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, is a kumbaga nasa isang extraordinaryong kalagayan. No, he just treated herself as in a common condition for every woman to be before they have a husband. Normal lang sa kanya yon. Normal lang sa kanya yung pagiging virgin niya. Wala namang given effect doon. That's normal. Common sa kababaihan. Hindi ko lang alam sa panahon ngayon. Pero sa panahon niya, common. You see, very common. Na kaya ko po sinasabi yan mga kapatid. It is because of the reason, ang makikita po natin dito, we can all agree to the fact na sabi ko nga sa inyo, yung kalagayan po na yan ay very common. There's nothing wrong with her status. Walang problema doon. Pero mga kapatid, hindi niya tinignan na yung kalagayan niya ay espesyal. You see, ano magandang makita natin dito mga kapatid? The problem na meron po tayo ngayon, minsan yung katulad ng sinasabi po ni Mary, minsan may kalagayan tayo na ang baba ng tingin natin sa ating mga sarili. You see, yung Christianity natin ay hindi natin kayang maipagmalaki. Bagamat hindi tayo tinuturuan ng Biblia at walang tinuturo ang simbahan natin na tayo po ay magyabang sa kapwa natin. But brethren, nakakalungkot kung sino ang nakakaalam at natututo ng biblical Christianity, sila pa yung may mabababang tingin sa sarili. You see, sometimes we tend to look on ourselves to be of the poorest condition in life. Bakit po? Kaka-compare natin sa iba. Alam niyo, buti ba itong ano na to? Paglabas sa simbahan, nakakotse. Buti pa sila, pagkatapos niya, pupunta na lang yan sa mall. Pagkatapos ng simbang ngayon, magliliwali tayo, ganto-ganto lang. And yet, may kinikilala tayong Kristo. Ang mahirap niyan kung sasabihin na pag nasa opisina, nasa trabaho, kay mga young people, nasa eskwelahan, tayong madalas maringgan na salitang, sana all. Yung Kristiyano, nagpapahayag na Kristiyano, nagsasabi doon sa unbeliever, uy, sana all. Ha? Sabi nung Kristiyano, yung unbeliever, pambihira, katrabaho, ang sagana sa buhay. Babatiin ng Kristiyano, uy, sana all. Minsan nakikita nyo, minsan nadadaan natin sa biro yung sana all. Pero mag-ingat tayo mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, may kinikilala kang Diyos, nagsasana all ka na nagsasana all doon sa isang tao na walang kinikilalang Diyos. Minsan po, sabay lang tayo sa trend na, uy, sana all, maganda kotse. Uy, sana all, maganda cellphone. Uy, sana all, maraming pera. Kaya ngayon, ang baba natin sa trato natin, sa pagiging Kristiyano natin. You know, sometimes, kaya alam niyo po nakakalungkot, this sometimes push us in the reason na kino-compromise na natin yung Kristiyano nating pamumuhay just to achieve the sana all. Para ma-achieve natin yung sana all, di bali nang mag-compromise. Di bali nang masabi na ganito, di bali nang ganito ang gawin ko, basta kasama ako sa masasana all. Ako naman yung masabihan ng sana all. You see, minsan nandoon tayo mga kapatid, kaya ko po sinasabi sa bawat isa po sa atin, because we should not forget, brethren, that we are even instructed in the Bible. Remember, the Apostle Paul said, we should never entangle ourselves with the affairs of this life. Pero nangyayari sa maraming Kristiyano on the Christmas season, di bali nang ma-compromise, di bali nang may-atangle sa affairs of this life, wag lang ako magmukhang mahirap sa harap ng tao. Ganyan ang kaisipan natin minsan. Nakakalungkot isipin na may Panginoon na napako sa krus. Niligtas tayo, binayaran yung kabayaran ng ating kasalanan. And yet, hindi natin makita na yung ginawa niya ay mataas pa sa kung ano ang bagay ang pwede nating abutin sa lupang ito. Hindi natin kaya ipagmalaki na ako na ngayon, I'm a child of the King. You remember that in focus, that's one of our topic last Christmas. I'm a child of the King. How can a child of the King magsasabi ng sana all sa... Brethren, mga kapatid, we are talking about the reality here. May effect dapat ang Christmas season sa atin.
Look what the Christmas season affected, how the Christmas affected Mary. What's the effect on Mary? From a virgin. Akala mo, basta-basta ka lang virgin. Tuloy natin. Ano sabi ng Biblia? Luke chapter 1 verse 28. Are you still following? Amen. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art what? Highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Yung angel yung nagsasabi kay Mary. Blessed art thou among women. Huwag mong liit-liitin yung condition mo. Marami namang virgin by that time. Bakit sa'yo sinabihan lang ng ganon? Nakuha niyo yung point, mga kapatid? Yes, marami tayo nagpapakilalang Kristiyano sa mundong ito. But let me remind you, hindi lahat ay tumatanggap ng pagpapalang tinatanggap mo. Nakikita lang natin yung mga nagpapahayag na kanilang yaman sa lupang ito. Pero tandaan natin, ikaw na Kristiyano na nagpapahayag ng yaman mo sa langit, hindi lahat ay tumatanggap ng ganyang pagpapala. Yes. Nakikita natin sila, they have the material things. They have everything. They have the things that they can be proud of, they can brag. Oh, meron ako nito. Meron ka ba? Kala ko ba may Kristo ka? Parang wala kang pagbabala. Parang hindi ka yata binibless ng Lord mo. Yeah, go ahead. Let them think of that. Let them say that. Let them say that. But later on, kung hindi man nila paniniwalaan yung possession, spiritual and eternal possession na meron ka, later on, marirealize nila yan. Remember, the rich man realized it too late. Binabalik ko lang po sa atin, mga kapatid, na wag nating liit-liitin yung pagiging Kristiyano natin. On this Christmas season, dapat mas lalo tayong nagiging proud. I'm not teaching you to brag, but I'm just telling you na dapat mas lalo tayong nai-encourage every time we are on the Christmas season, because naaalala natin muli, hindi ako pobre, hindi ako mahirap, hindi ako pwedeng liit-liitin ng tao dahil may isang Kristong nabayubay sa krus ng Kalbaryo na matay para sa kasalanan ko. Binigyan ako ng langit. Young people, I hope gising kayo ngayong umaga, young people. Huwag kayong maiinggit sa kondisyon ng mga kaibigan nyo. Young people, aaninin nyo yung mga bagay na kung saan hanggang dito lang sa lupa na ito. Let me remind each one of us, brethren, si Mary, he was highly favored of the Lord. Yeah, nasa kanila ang karangyaan, pero ang tanong, nasa kanila ba ang pabor ng Diyos? That's the point. Nasa kanila na ang karangyaan ng mundong ito. Nasa kanila ang pera sa bangko. Nasa kanila lahat ng mga bagay sa mundong ito. But the question is, are they highly favored of the Lord? Who are those people whom God is highly favored? Yung mga taong kumilala sa Kanya bilang sarili niyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, para sa amin pong mga bisita, hindi namin po kayo dinala po dito para alukin ng mga material na bagay. Ang kaya lang ialok sa inyo ng simbahan na ito ay ang tamang kapamaraanan at katuruan ng kaligtasan. Because naniniwala po kami na the greatest possession that you can have is your relationship with God. Ano nangyayari kay Mary? From being a common virgin woman, become highly favored by the Lord. I'm telling you, wala tayong dapat kainggitan sa mga bagay na meron ang mundong ito. Ang importante, we are highly favored by God. Yan ang naging effect sa Kanya ng Christmas season. The same thing that we should strive for. The same thing na dapat din nating pagputuunan ng pansin. Paano on this Christmas season, how can I be highly favored by the Lord? Yun ang magandang effect na dapat nating mangyari sa buhay po natin on this Christmas season. Thirdly, the wise man. Joseph, from a just man to a spiritual man. Mary, from being a common virgin woman to being a blessed among women. From being highly favored of the Lord. Next, the wise man. In Matthew chapter 2, verse 1 and 2, binasa natin kanina ito, mga kapatid.
Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star from the east, and are come to what? To worship him. Makikita po natin dito mga kapatid, that the wise men, hindi ko na po gano'ng patatagalin ang background because madalas ko na po ito nagagamit sa inyo, but these wise men, you see, they are known to be more knowledgeable on extraordinary things and are meant to understand things that are revealed to them by God. In other words, mga kapatid, these wise men knows kapag ka sila ay guided ng Diyos. In this verse na binasa po natin, the wise men are being guided by God. Using the what? Using the star. So mga kapatid, may kita natin dito that they were guided to be in Jerusalem to look for the king that was born, to be the king of the Jews. Pero alam niyo po, hinahanap nila, they were guided, and they know that they were guided by the star. Pumunta sila sa Jerusalem to seek him that was born king of the Jews. Pero being guided and being overwhelmed by their guide, mga kapatid, they failed to see the deception of the king. They came to look for the king, but they didn't see the deception of the king. I'm talking about King Herod. They're looking for the king of the Jews. They were overwhelmed, mga kapatid. They were guided. Alam niyo nangyari sa kanila? They were overwhelmed by the guide. Kaya nga tingnan niyo, sabi ng verse number 3, or verse number 2, nung hinanap po nila mga kapatid, tinanong nila, sinong nilapitan nila? Verse number 3. When Herod, the what? The king, had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. You see, nagulumihan, ano sinasabi nitong hari? Ako kausap mo, hari. Naghanap ka ng hari. Insultong malaki yun. Singa, punta kayo ng kila Sir Jen sa Malacanang. Makausap nyo kaya, sabihin nyo sa presidente, nasa yung presidente natin? Kaharap mo? You see, insulto yun. Pero alam nyo mga kapatid, kaya tingnan nyo, they were guided. They go to Jerusalem, they were guided by the star. And sabi ko nga sa inyo mga kapatid, tuwan-tuwa sila. Na hindi na nila alam na yung nalapitan nila ay isang tao na may planong hindi maganda. You see, one of the things that we can reflect on this matter, brethren, sa nangyari sa mga wise men, is that sometimes we are also overwhelmed with what God is showing us. Alam niyo po ba mga kapatid, na dumarating din sa punto na yung mga pinapakita sa atin ng Diyos, na-overwhelm tayo. Walang masamang masaya tayo tumanggap, but there are times in our life na na-overwhelm tayo sa pinapakita sa atin ng Diyos, and then what's happening? We tend to focus on those things and not anymore see that there can be also danger if we're not going to be careful. You see, the blessings of God in this Christmas season, watch out, it might overwhelm us. On this Christmas season, it might overwhelm us. Maaring pakitain tayo ng Diyos ng mga blessing. May ipopost mo pa yan sa social media. Talaga namang kinikilala mong blessing ng Diyos. Pero mga kapatid, mag-ingat ka. Baka yung blessing na yan, hindi mo mapansin. Tuwan-tuwa ka na, overwhelmed ka na sa blessing eh. Pero wala ka ng linggo. Sorry. Wala ka mamayang hapon. Andito ka na ngayon eh. Huhulihin kita para mamaya. Alright. Yeah? Wala ka mamayang hapon. Bakit? Kasi may blessing ka eh. Woo! Lord, thank you sa blessing. Pambira. Mamayang hapon makakalabas kami ng pamilya ko. May simba mamaya. 4:00. May simba pa tayo mamaya. Woo! Lord, pambihira talaga. Pinag-pray ko sa itong business na to. Ngayon mo pa binigay yung kasagutan? Yes! May simba tayo mamaya. Baka mag-deliver ka. May simba tayo mamaya. Baka gumawa ka ng order. Pinapaalala ko lang. Ha?
Nagpakita ang Diyos ng pagpapala. Wow! Answered prayer, Sir Roy. Answered prayer. Thank you for the prayer, sir. Thank you very much. Ano nangyari ngayon? Ano nangyari ngayon? Nung pinagpala ka ng Diyos, dumating ngayon sa punto ng pagkakataon mo, nawala ka naman sa Diyos. Nawala yung focus mo sa Diyos. Kaya nga sabi ko mo sa'yo, we have to be careful because Satan might use it to blind us. Na nung una pinakita sa kanila ng Diyos, this is the star. Hanapin nyo dito yung King of the Jews. Wow! Ang bira, pinakitaan tayo ng star. Ayan, susundin natin yan. Lapit tayo ngayon. Lumapit, saan? Doon sa kaaway ng Diyos. Kay King Herod. Nasaan dito yung hari na ipinapang na King of the Jews? Pambira. Kung titingnan natin, mga kapatid, talaga naman nakaka-insulto yun sa kalagayan ni Herod. Binanggit dito ni Pastor yun, kung maalala nyo. You see? But then, ilagay natin sa kalagayan natin, mga kapatid. Pinagpala ka ng Diyos. Paano naman kaya bumabalik ang insulto sa Diyos? Pinagpala ka na ng Diyos. Pero maya-maya, kalimutan mo ng Diyos. Yung pinakitang pagpapala sa iyo ng Diyos, kaya ko ibigay sa iyo yan, anak. Naalala mo, pinag-pray mo dati yan eh. Naalala mo? Ang bira. Ang faithful mo nun, luhod ka ng luhod. Ang bira. Binabantayan ko eh. 3:00, 6:00. Tuwing 3:00 ng hapon, lumuluhod ka eh. Sumasabay ka pa nga dun sa nasa TV. Ay, ano ba yan? Mali pala yung prayer na yun. Sumasabay, nananalangin ka. Anak, pinakita ko sa'yo, kaya ko. Ha? Ayan, ayun na yung pinag-pray mo. Thank you, Lord. Lord, thank you, Lord. Talagang blessing na blessing to Lord. Pero napapansin natin, sa kaka-overwhelm natin, sa binibigay at pinapakita ng Diyos, there are times na nawawala tayo sa focus. Nawawala tayo sa focus, mga kapatid. Kaya nga hindi natin alam, yung pinupuntahan na pala ng direksyon, ay padisgrasya na. Brethren, overacting will always be blinding. Overacting can always be blinding. Kahit sa anong aspeto yan. Kahit sa anong aspeto, pag mag-overreact ka, may mga bagay kang mamimiss. May mga bagay kang hindi mapapansin na dapat mong napapansin. Pero dahil sa overwhelm ka, nag-overreact ka, what are we trying to do here, brethren? We are trying to remind, the Christmas season trying to remind us, pag may pinakita sa iyong Diyos, you should not be too emotional. You have to guard your emotions. Hindi pwede na kada pakita sa iyo ng Diyos, iyak ka kagad, pero wala kang gagawin. Hindi pwede yung ganon. Madali lang magdradrama. Pero yung patunayan mo sa Diyos, yung dinadrama mo, doon tayo pumapalya. Amen. Dumating tayo lahat sa ganyang pagkakataon, mga kapatid. Hindi natin kaya, wag nating tingnan ay mantingnan natin ang mga sarili natin sa umaga na ito. That's the very reason why God put us here this morning. Amen. Brethren, from being guided, the best thing is in Matthew chapter 2, verse 12. Bagamat na overwhelmed sila, mga kapatid, in chapter 2, verse number 12, after, nakita pa rin nila, tandaan natin, anong sabi muna sa verse number 9, or verse number 8? Okay? Oh, sorry. Let's read verse 7. Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child. When you have found him, bring me word. Balikan niyo ako, ha? Bring me word again, that I may come and worship him also. And when they had heard the king, they what? Departed. And lo, the star, ulit nandiyan dyan, they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. And dropped down to verse 10, 11, binasa po natin, nakita nila ang Panginoon, they worship Him. Verse number 12. And being, what's the next three words? Warned of God. Being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. From being guided, what's the next part? They were being preserved. From being guided, they are also preserved. Ginaid na sila ng Diyos eh.
Kaya hindi pinahintulutan ng Diyos na mabulag sila tuluyan ng dyablo sa pagkakataon na bumalik pa sila kay Herod para sabihin ko nasan si Kristo. Anong ginawa ng Diyos? Mga kapatid, hindi silang may gawa. Hindi silang nakaisip. Ang sabi ng Bible, being warned of God. Kahit na wise men sila, meron silang hindi na pumasok sa pagiging wise. Bakit? Kanino ang instruction na huwag bumalik? Naisipan ba nila? Hindi. They are being warned by God. We can be wise. We can be wise at sabihin na, Panginoon, palalaguin ko itong pagpapalang binigay mo sa akin talaga. Pagbubungahain ko itong pagpapala na to. Kasi sa panalangin natin, Panginoon, pagkalooban niya ako ng pangkabuhayan para maging blessing ako sa ministry. Ay, mali. Pagkatapos, binigay sa'yo ng Diyos, what's the next part? Hala, duman yung usher, sama pa ng loob mo. Doon na, nakalampas na sa akin, ibabalik pa. Oh, uy, pambira si pastor, oh. Katatapos na nung may December commitment na naman. May December commitment, may sumabay pa yung dental chair. Ano ba to si Sir Conrad? Pabili ng pabili. May reklamo na tayo. Kaya nga hiningi mo yung pagpapala eh. Kaya nga maganda nito mga kapatid. Maganda itong ginawa sa kanila ng Diyos. Na-overwhelm sila, but yet hindi pinahintulutan ng Diyos na bulagin sila ng ginawa pagga-guide sa kanila. The reason why we are being guided, brethren, it's because God wants to protect us. We're guided, that's why we are being preserved. Ginaid tayo to be preserved. But the problem sometimes is, we deny the preservation, we just want the guide. Lord, i-guide mo lang ako. Ako nang bahala. Ako to. Wow. Kaya ngayon, ano nangyayari? Hindi natin nakakaligtaan. Later on, lalapit tayo sa Diyos, makikipag-usap, Panginoon, I'm very sorry, Lord. Lord, patawad. Ikinanta mo pa. You see? Kaya ko sinasabi yan mga kapatid, what did the Christmas season did to the wise men? From being guided, they were preserved. Brethren, the wise men were not only guided, they were preserved by God. You know why? It's because alam ng Diyos kung anong mangyayari. Kaya nga niya tayo ginaid sa simula eh. Kasi alam niya yung mangyayari sa dulo. You see the point, brethren? The effect on Christmas, kay Joseph. From being a just man to a spiritual man. Kay Mary being a common virgin woman to being highly favored. To the wise men, being guided and also being preserved. The last, on the shepherds. Let's talk about the shepherds. Luke chapter 2, verse 8 and 9. Sabi ng Biblia, are you still following? Amen. Sabi ng Biblia, verse 8 and verse number 9, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over the flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them. Kaso ang problema, and they were sore afraid. Ordinary people with common jobs. Nagtatrabaho lang sila, ang atensyon nila, trabaho lang. Kaya nga pag ang Diyos ang nagbigay sa kanila, ang kumilos sa kanila, nung kumilos ang Diyos sa kanila through the angel, natakot sila. Natakot sila nung nagpakita sa kanila yung angel. They were fearful. Dumating sa pagkakataon nila na sila'y naging fearful because alam niyo kung bakit natakot sila nung nagpakita na ang Diyos ay may gagawin na sa buhay nila because nakafocus lang sila dun sa trabaho na ginagawa nila and they never expect na gagalaw ang Diyos para mag-reveal sa kanila. You know, sometimes takot tayo sa may reveal ng Diyos para sa buhay natin. Masyado tayong matatakutin sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Yung imbis na magkaroon tayo ng pagkatakot sa Diyos, yung pagkatakot natin palayo sa Diyos. Imbis na sabihin ng Diyos, huwag kang matakot, anak. Ako to, kasama kita. Halika, dito tayo. Lord, hindi ko kaya yan, Lord. Huwag ko, Lord. Ano nang ginagawa natin? Hanggang sa bakit? Ang akala natin, Lord, hindi ko kaya yan. Siguro sa iba mo ibigay yan. Pero huwag sa akin. Takot na takot tayo kapag ang Diyos ay nagre-reveal sa buhay po natin.
Because ang naka-instill lang sa isip natin is what yung ating kayang gawin. Pero let me remind each one of us, brethren, na hindi natin kailangan mamuhay sa takot bilang isang mga anak ng Diyos dahil meron na tayong pagmamahal na ipinaalala sa atin ng Diyos on the Christmas season na nagtanggal na lahat ng takot. Perfect love casted out what? Fear. Kailan dumating yung perfect love? Nung may nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nagsimula nung may ipinanganak na Kristong tagapagligtas. Nabuhay ipinako sa krus ng Kalbaryo, nabuhay namang muli para sa kaligtasan natin. Bakit? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Perfect love casted out fear. This Christmas season, once again, it will remind us, young people, huwag kang mamuhay sa takot sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Kung mawalang kaiwasan ka ng kaibigan mo dahil sa pagiging Kristiyano mo, sa atin ng mga adults, sa mga tatay, sa mga nanay, sa lahat na nagtatrabaho, huwag nating katakutan kung ano man ang i-reveal ng Diyos na gusto niya mangyari sa buhay natin. Bakit? Tandaan natin, meron tayo nagtanggal na ng takot natin. That's the perfect love of the Lord Jesus Christ that was revealed on the Christmas season. Kaya nga, from being fearful, ano nangyari sa mga shepherds? They become courageous. Anong sabi sa kanila? Doon sa Luke chapter 2, verse 15 to 17. Sabi sa verse 15, and it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, let us go. No. May isang word. Let us now go. Let us now go even to Bethlehem and see this thing which is come to us, which the Lord had made known unto us. What's the point of this passage? Let us now go. Nasa trabaho sila, pero ang sabi nila, let us now go. Nagtatrabaho sila as shepherds, pero nagpakita ang Diyos sa kanila. Anong sabi nila? Let us now go. Wala silang reservation. Naunawaan niyo ba yung pinag-uusapan natin, mga kapatid? Kaya minsan natatakot tayo sa pwedeng i-reveal ng Diyos na gusto niya mangyari sa buhay natin. You know why? Ang dami nating reservations. Ang dami nating reservations, kaya takot na takot tayo kung saan tayo dadalhin ng Diyos. Teka lang, Lord, teka lang. Huwag muna ako dyan, di muna ako gano'ng makapag-involve dyan kasi pinapaaral ko yung ganito, si ganito, kailangan pa yung ganito, ganyan. Ang dami nating reservations. But look what the shepherd did. Anong ginawa sa kanilang Christmas season? In the Christmas season, nag-reveal sa kanila ang Panginoon. Nagpakita sa kanila ang Diyos. So what happened? From being fearful, naunawaan nila yung mensahe, nung nagpakita sa kanila yung angel, they become courageous. Without any reservations, they make a decision to see what God revealed to them. And when they had seen it, they made a bold action to spread the good news about the Savior that was born. Mga kapatid, ito po yung magandang makita natin dito. As we are closing on this message, anong kinakatakutan natin ngayon sa buhay natin na gustong mangyari ng Diyos? Minsan hindi natin maunawaan niya. Minsan takot na takot tayo kung saan tayo dadalhin ng Diyos eh. Ayaw natin sundin yung direksyon ng Diyos kasi parang hindi ko pa yan kaya, Lord. Mahirap yan eh. Takot na takot tayo kung saan tayo dadalhin ng Diyos. Kaya ayaw nating sumunod, kaya ayaw nating sumama sa pagdadalhan sa atin ng Diyos. But brethren, take away the reservations. Be courageous. Why? May Diyos ka nakasama. Nire-remind sa atin ng Christmas season, hindi na dapat tayo namumuhay sa takot. Bagkos namumuhay tayo dapat sa courage na meron tayo bilang isang Kristiyano. Why? Because fear has already been cast out by the perfect love na naranasan natin at pinapaalala sa atin ngayon ng Christmas season. Brethren, what's the message here? Itong apat na ito, Joseph, Mary, the wise men, and the shepherd. These four personalities mentioned in the Bible experienced the Christmas effect in their lives at nagdala sa kanila on having a close relationship with God. Brethren, sabi ko nga sa inyo kanina, the big issue and the main purpose of this season, salvation. Napansin niyo po ba, mga kapatid? Anong meron sa salvation? May verse tayong 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a what?
new creature. What's the point there? May changes na ginagawa yung salvation. May effect na ginagawang pagbabago yung kaligtasan sa buhay po natin. And mga kapatid, ngayong Christmas season, muling pinapaalala sa atin ng Diyos na yung salvation, the very reason of this Christmas season is your salvation. Kaya nga dapat kung yung salvation ay may effect sa inyo this Christmas season, once again, as it reminds us of our salvation, dapat ang Christmas season ay may pagbabagong, may dudulot sa buhay ng maraming Kristiyano. Only you, God, knows what happened last Christmas. Only you and God knows what happened kung anong relasyon nyo last Christmas season. Kung anong sitwasyon nyo na sa Diyos last Christmas season. But the point now is, this Christmas season. Ano na ang binago sa iyo ng Christmas season na ito? Lumipas na ang mga ilang linggo, lumipas na ilang mga Miyerkules, napakinig tayo ng mga mensahe, nagpunong-puno ng impormasyon patungkol sa katotohanan ng Christmas season. Patungkol sa pag-expose ng Panginoon Jesucristo kung bakit siya ang star of the season. Kung anong nire-reveal that season, Christmas season is a season of revelation. And now, that it should have an effect on our Christian lives. Napakinggan natin, marami pa tayong mga Miyerkules na napapakinggang mensahe. Hapon may napapakinggan pa tayong mensahe. But the point is, ano kaya ang epekto niyan sa iyo? Does this Christmas season make already an effect in your Christian life? Only you, God, knows that. The effect of Christmas. What's this Christmas season? How does this Christmas season affect you? Ano nang nagawa sa iyo ng Christmas season? Napagtuunan mo na ba ng pansin? We're closing now. We're done. I'm actually done. Pero mga kapatid, ito yung panahon na dapat pagtuunan natin ng pansin kung ano na ang nagawa sa atin ng Christmas season. Kailan dalawa nakaka-Diyos? Young people! Kayong dalawa lang nakakaalam ng Diyos yan. Team focus, team preparation. Kayong dalawa lang ng Diyos nakakaalam yan. Yung closeness nyo ba ng Diyos last Christmas season, parehas pa rin ngayon? O mas napalayo ka ngayon? Sa ating pong mga adults, fathers, how's our family? On this Christmas season, anong epekto ng Christmas season sa pamilya natin? It's just between you and God. Wala pong pwedeng makapagsabi niyan, kundi ang Diyos lamang at tayo mismo. I hope the message is clear this morning. Let's all stand up, please. Our most gracious Heavenly Father, thank you once again, O God, for this message that you have given to us. Panginoon, the very reason of this Christmas season is for our salvation. And that salvation made an effect in our lives, O God. That's why every time we have the Christmas season, we are always being reminded kung ano ang nagbago ng buhay po namin. Nawa, Panginoon, on this Christmas season, this Christmas should have an effect on our lives. Kayo po, Panginoon, nakakaalam, Panginoon, kung ano ang maaaring maging epekto, Panginoon, sa buhay po namin ng Christmas season po na ito. Naway, huwag niyong pahintulutan na ito'y maging worst, O God, but ang effect ng Christmas season ay maging maayos para sa amin. While the Holy Spirit is speaking to your hearts through that message, let's make business with God.
Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sa mensahe po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, O God, for once again reminding us, O God, that this Christmas season should have an effect on our lives, O God. Habang tiklop-tuhod po na ikipag-usap sa inyo, inyo pong mga anak, Thou knowest what's in our hearts and in our minds, O God. Please hear it and continue to help us to grow more, O God, in this Christmas season. At para po sa aming mga bisita na O Diyos, patuloy niyo po silang bigyan, Panginoon, ng pangunawa at magpapakumbaba, Panginoon, ng magpasako, Panginoon, sa inyo pong mensahe, Panginoon. At later on, O God, sila po ay magkaroon ng katiyakan, Panginoong kalangitan, magkaroon ng commitment na sumunod sa tubig ng bautismo. Muli, O Diyos, maraming salamat sa mensahe po na ito. Dakila po kayo, O Diyos, sa buhay po namin. Ibinabalik po namin ang paburit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. I believe we can shout aloud, Amen, for that preaching. Amen.